Pagkatapos ng pasukan, napagpasya ng anim na magkaibigang si Tere, Vanessa, Sakura, Sian, Clark at Benjamin na magbakasyon sa Borongan Eastern Samar, kung saan ang probinsya ng nanay ni Benjamin. Napagdesisyonan na lang doon na lang magpalipas ng bakasyon para naman maitrail ang kanilang buhay. Kada bakasyon kasi ay puro overnight sa bahay, mag-beach, mag-shopping lang ang kanilang inaatupag. Kaya naman nang mabanggit ni Benjamin na may bakante silang bahay sa Samar, doon na kaagad nagplano ang lima. Excited na ako. First time ko makatapak sa province here in Philippines. Excited na wika ni Sakura na isang half Japanese at half Filipina. Uy, talaga ba Sakura? First time mo? Tila nang aasar na tanong ni Tere, ang pinakamatanda sa kanilang anim. Hinirapan na lamang siya ng dalaga bilang sagot nito na ikinatawa naman ni Tere. Basta guys, pagdating natin doon sundin na lang natin ang habilin ng mga taga-Rona. Sabi kasi ni nanay, delikado raw talaga yung bakanting bahay namin doon, lalo na't pinapalibutan ng mga punong kahoy. Pagpapaalala ni Benjamin sa mga kaibigan. Kasalukuyan silang nasa van ngayon at patungo na sa Borongan, Samar. Pakarating lang nila kanina sa terminal ng barko. Mabuti na lang at naisakay nila ang van ni Clark. Kaya naman nakatipid sila ng transportasyon patungo sa naturang probinsya ni Benjamin. Ay nako Benj, it's already 2024. Wake up. Napag-iiwanan ka na ba ng panahon? Wala nang engkanto, multo, aswang, o kung ano pa man, Ma-attitude na sabat ni Vanessa. Sabay lagay ng kolarete sa bibig. Napabuntong hininga na lamang si Benjamin. Noong unay ayaw pa sana niyang pumayag, ngunit nagmakaawa si Sakura na matagal na niyang gusto ito. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ang pumayag na lang. Mabuti at mabait ang ina ni Benjamin. Kaya naman napagbigyan kaagad silang anim. Mahigit 5 oras ang biniyahe nila nang sa wakas ay nakarating na rin silang anim sa Borongan. Isa-isa silang bumaba sa van at kaagad na rin naman silang sinalubong ng caretaker na si Kuya Joel. Ang pinagkakatiwalaan ng ina ni Benjamin. Binati kaagad sila nito at tinakay papasok sa loob ng bahay. Ayos na po ang lahat, Sir Benjamin. Malinis na po ang mga kwarto rito. Wika ni Kuya Joel. Salamat po kuya. Makakaalis na ho kayo. Si mama na ang bahalang magtaas ng sahod ninyo. Sagot ni Benjamin. Salamat ho. Pala sir, mag-iingat po kayo rito ha. Uso po kasi rito ang gaya-gaya. Pagpapaalala ni Kuya Joel. Nagtaka naman si Benjamin at tinanong ang matanda kung ano ang ibig sabihin ng gaya-gaya. Ngunit imbis na sagutin, umalis ka agad si Kuya Joel. Where naman ang caretaker niyo bro? Sabat ni Sian at umupo sa sofa. Buong gabing nagpahinga ang lima dahil plano nila ay gumala sa lugar ni Benjamin kinabukasan. Habang maimbing natutulog ang lahat, taalimpungata naman si Vanessa dahil sa malamig na hangin na pumasok sa kwarto nila. Kinapa kaagad nito ang kumot sa upuan na katabi nila. Ngunit nagtaka ang dalaga ng 2 hita ng tao ang kanyang nakapa. Dali-dali niyang iminulat ang mga mata at doon natagpuan niya si Clark na malamig na nakatingin sa kanya kahit gabi at nakapatay ang ilaw. Ay kitang-kita ni Vanessa ang malamig na tingin ng lalaki sa kanya. Nakaupo ito sa upuan kung saan nakalagay ang kumot ni Vanessa at Sakura. Bumuntong hininga naman ang dalaga at natawa kahit ang totoo ay nagulat siya ng bahagya kay Clark.
Pwede ba excuse me? Yung mga kumot namin, naupuan mo. Sambit na Vanessa. Ngunit nananatiling nakatitig si Clark sa kanya. Clark! Medyo malakas na ang tawag niya sa lalaki dahil sa inis. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Clark at nananatiling nakatingin lang sa kanya. Doon na nainis ng todo si Vanessa at pilit na kinukuha ang kumot na naupuan ni Clark. Ngunit laging pagtataka niya dahil kahit anong paghatak niya rito ay hindi man lang gumagalaw ang binata. Tila ba mabigat ito. Clark Joseph! Isa! Malakas na sigaw ni Vanessa. Doon naman nagising si Sakura at kaagad na pinaandar ang lampshade. Ngunit laking gulat ni Vanessa dahil walang Clark ang nakaupo sa harapan niya. What is your problem, Vanessa? Ang ingay mo. Pareklamo ni Sakura na nakapikit pa dahil sa antok. Si Clark. Nauutal na sagot ni Vanessa. Girl, nasa kabilang room si Clark. Matulog ka na nga. Bulyaw ni Sakura bago pinatay ang lampshade at natulog ulit. Dali-dali namang kinuha ni Vanessa ang kumot at nagtalokbong dahil sa takot. Hindi niya alam kung totoong nakita niya kanina, pero iisa lang ang kanyang nasigurado, na si Clark talaga ang nasa harapan niya kanina. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain sa pagkainan. Pinagluto na rin pala sila ng asawa ni Mang Joel, na dati ring cook. Noong mga panahong dito pa nakatira si Benjamin. Habang kumakain, nabanggit ni Sakura kagabi ang nangyari kay Vanessa. Kaya naman pinagtawanan nila ito at inasar pa ang dalaga na may gusto raw kay Clark. Ngunit hindi naman sila pinansin ni Vanessa dahil hindi pa rin nawawala ang takot na kanyang naramdaman. Si Ate Yena, ang asawa ni Kuya Joel, ay napapailing nang marinig ang usapan nila. Maski siya ay kinakabahan at natatakot sa maging kalagayan ng mga bata rito sa lugar nila. Lalo na at mga dayo ito. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang kapangyarihan at karapatan na pigilan ang mga ito sa nais nilang gawin. Ate Yena, kain ka na po. Pag-aya ni Benjamin nang makalapit ito kay Ate Yena. Doon na nakakuha ng pagkakataon ng ginang upang sabihin sa binata ang lahat. Sir, mas mabuting umalis na lang po kayo ng mas maaga rito. Hindi po maganda ang kutob ko na mag-i-enjoy nyo ang bakasyon na to. Baka po mapahamak lang kayong lahat rito. Uwi ka ni Ate Yena na mahahalata ang takot sa boses nito. Ate, wala rin ako magagawa eh. Kagustuhan nila to. Sige na po, sagot ni Benjamin at bumalik na sa pagkainan. Pagkatapos kumain, napagpasyahan ng 6 na simulan na ang paggala sa buong Borongan. Pinakita naman ni Seiya ng listahan ng kanilang pupuntahan ngayon. Kagabi pa pala niya ito ni-research. Para ngayon ay aalis na lang sila. Sigurado ka ba sa una nating pupuntahan, Shian? Ang abandonadong gubat dito? Nagtatakang tanong ni Tere. Oo naman, pasukin natin yun. Base sa research ko kasi marami raw nagpaparamdam doon. Namamanghang sagot ni Sian. Wow, parang bet ko yan ha. Uwi ka naman ni Clark. Me too. I can wait. Sabat naman ni Sakura. Basta, susunod na lang ako sa inyo. Sagot naman ni Benjamin na tila walang gana. Pagsapit ng hapon, naganda na kaagad sila upang simulan ng paglalakbay. Medyo may kalayuan kasi ang abandonadong gubat sa bahay ni Benjamin. Mabuti na nga lang at kompleto ang dala ni Clark. Kaya napag-isipan na lang doon na lang rin magpalipas ng gabi.
Nang makarating sila sa entrance ng abandonadong kagubatan, napailing sila ng maaninag ang mga bantay ron. What should we do? Naiinis na tanong ni Sakura. Si Tere nang bahala rin, sarkastikong sagot ni Clark. Kaagad rin namang lumapit si Tere sa mga bantay ron at tila mainabot. Maya-maya pa'y tinawag na sila nito upang pumasok. Bago makapasok si Benjamin, naninag pa niyang matalim na tingin ng dalawang bantay. Kaya dahil sa takot iniwas na niya lamang ang kanyang mga mata rito. Naglakad sila ng kaunti hanggang sa makarating sila sa bakanting lote na pwedeng pagtayuan ng mga tent. Inalibutan pa ito ng karatulang, bawal ang tao rito. Ngunit dahil sa matigas ang ulo nila, imbis na sundin, sinira pa nila ang mga karatula at kaagad na nilapag ang kanilang mga gamit. Wow, peace of mind! Sigaw ni Sian at tumingala pa sa mga puno. Isoy, huwag kayong sumigaw. Baka magambala natin rito ang mga engkanto. Saway naman ni Benjamin rito. Hawkers, walang engkanto rito. Ano ba, Vince? 2024 na, no? Sabat rin ni Vanessa at inirapan ang binata. Natahimik na lamang si Benjamin at umupo sa gilid bago inilabas ang kanyang cellphone upang mangagilap ng signal. Samantalang si Clark at Terry naman ay sinimula na ang pag-aayos ng 4 na tent. May dala kayong speaker? Tanong ni Clark. Here, I have. Sagot ni Sakura at inilabas ang maliit na speaker. Sinubukan silang pigilin na Benjamin na huwag magpatugtog, ngunit huli na ang lahat. Hindi siya pinansin ng 5 at ipinagpatuloy ng mga ito ang pagpapatugtog. Buong kagubatan ay nasakop ng kanilang malakas na tugtog. Gabi na nang matapos itayo ang tent. Pumasok na kaagad ang mga kalalakihan maliban kay Benjamin na nasa labas pa. Abala siya sa paghagilap ng signal para matawagan ng kanyang mama. Si Vanessa at Sakura naman ang nagluto dahil sila lang ang maaasahan ng mga ito. Maraming noodles at itlog lang ang niluto nila. Mabuti nga at dumating ang in-order nilang pagkain kanina sa fast food, kaya nadala rin nila ito. Pagkatapos magluto, nagsikain na ang 5 samantalang gumawa muna si Sian ng bonfire upang ito ang magsisilbing ilaw nila. Pinagitnaan nila ang bonfire habang nakaupo sa dito pa yung upuan na dinala ni Sakura galing Japan. Sinadya niya talagang dalhin yon para sa mga kaibigan. I can't believe na bago tayo mamatay, nagawa nating mag-camping. Pero ni Vanessa na siyang sinuway naman ni Tere. Mamatay? Grabe naman yan. First time mo bang makaranas mag-camping? Tanong ni Tere. Yeah. Sagot naman ni Vanessa at humigop ng sabaw. Sa kalagitnaan ng pagkakamping nila, isang kaluskos ang nakapagpatigil sa 6 upang makaramdam. Si Benjamin ang nagboluntaryong tumingin. Sasamahan pa sana siya ni Clark, ngunit tumanggi ang binata at sinabing kaya na niya ito na mag-isa. Ipinagpatuloy naman ng 5 ang pagkain habang inihintay si Benjamin. Ngunit natapos lang sila ay hindi pa rin bumabalik ang binata. Naisa ng sundan ito ni Clark, ngunit pinigilan siya ni Sian dahil gabi na. Kaya naman nagsipasok na lang sila sa kanilang tent upang magpahinga. Samantala, pagkatapos tignan din namin ang pinanggalingan ng kaluskos, nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang nakitang kahit ano. Ngunit ang babalik na sana siya sa kanyang mga kaibigan, biglang nawala ang tinaanan niya kanina na siyang nagbigay ng pagtataka kay Benjamin. Napakamot na lamang ng ulo ang binata at sinubukang balikan ng dinaanan.
Ngunit kahit anong ikot o gawin niya, ay hindi pa rin siya nakakarating sa kanyang mga kaibigan. Naliligaw na ba ako? Nagtatakang tanong din namin sa sarili. Kahit kinakabahan, pinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Ngunit pagkaramdam niya, mas lalo siyang lumalayo sa kung nasaan ang kanyang 5 na kaibigan. Tumigil saglit si Benjamin at inalala ang dating natutunan niya sa kanyang yumaong lolo na kapag raw naliligaw siya sa gitna ng kagubatan, magdasal lamang siya at baliktarin ang kanyang kasuotan. Dali-dali namang ginawa ayon ni Benjamin. Nagdasal muna siya at binaliktad ang kanyang suot. Maya-maya pa, nakabalik na rin siya sa totoong daanan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, 2 mapupulang mga mata ang nakatitig sa kanya sa di kalayuan. Umuusok ang ilong nito at tila galit na galit. Kinaumagahan, sabay-sabay nagising ang 5 dahil maaga pa silang mag-iikot sa buong kagubatan. Kumain lang sila ng pang-umagahan at inihanda ang kanilang sarili. Ngunit bago pa sila maglakbay, binigyan sila ni Benjamin ng tig-iisang luya. Natawa naman ang 5, ngunit kinalaunan ay itinali nila ito sa dulo ng kanilang mga damit. Nagsimula na nga silang maglakad. At upang hindi mabagot, nakaisip ng ideya si Tere. Lobat na ba yung speaker? Tugtog ka sa kora? Utos ng dalaga. Kagad namang sinunod iyon ng dalaga. Nagpatugtog nga sila habang naglalakad. Ilang minuto pang nakalipas, nakarating sila sa isang malinis at malamig na ilog. Kaya naman naisipan ng 5 na maligo roon. Kagad silang nagsihubad ng damit, maliban kay Benjamin na nananatili lang sa itaas ng ilog. Nais niya sanang patayin ang speaker, ngunit natatakot siyang pagsabihan ng kanyang mga kaibigan na KJ. Napabuntong hininga na lamang si Benjamin habang nakatingin sa 4 na masayang naliligo. Kinuha na lamang niya ang cellphone at tinignan kung may signal na ba. Mabuti na lang at mayroon na. Kaya naman dali-daling tinext ng binata ang kanyang ina kung nasaan na sila ngayon. Hahalik na yan! Hahalik na yan! Masayang sigaw ni Tere. Nabaling naman ang atensyon ni Benjamin sa 4 na doon niya nakitang naghahalikan na si Sakura at Clark. Masaya naman ang mga kaibigan na maliban kay Benjamin na nasaktan sa nakita. Pagkaramdam niya ay dinurog ang kanyang dibdib dahil matagal nang alam ni Clark na may gusto si Benjamin kay Sakura. Layag! Klaksa! Sigaw ni Vanessa nang ginawan pa ng love team ang dalawa. Huminga ng malalim si Benjamin at tumayo saglit upang tumalikod. Nais siyang umiyak ng patago upang hindi makita ng kanyang mga kaibigan. Hindi naman nagtanim ng sama ng loob si Benjamin. Bagkus ay tinanggap niya na kaagad ang kapalaran. Hindi talaga siya ang gusto ni Sakura. Pagkatapos maligo ng 5, nagsiaho na kaagad ang mga ito at nagbihis. Nagpaalam si Sakura at Vanessa na magbihis sa malayo na hindi nakikita ng 4. Sumang-ayon naman ang kalalakihan habang abala sa pagbibihis si Tere at si Yan. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Benjamin na kumprontahin ng mahinahon si Clark. Alam mong matagal ko nang gusto si Sakura, hindi ba? Mahinahong tanong niya na ikanabigla ng binata. Wala akong magagawa, Vince. Ako ang gusto ni Sako. Tanging sagot ni Clark at lumayo ka Benjamin. Hindi alam ng binata ngunit tila nabuhay ang galit sa kanyang pagkatao. Hindi niya iyon ipinalata sa kanyang mga kaibigan, lalo na kay Clark. Pagbalik ng dalawa, sakto namang tapos na rin sa pagbibisi sa Yan at Tere. Napagpasya na lang maglakbay muli hanggang sa abutin sila ng dilim sa kalagitnaan ng gubat.
Pagpasya na lamang nila ulit na magpahinga sa ilalim ng malaking puno. Wala silang tent na tinayo dahil wala namang tayuan ng tent roon. Habang natutulog, naalimpungatan naman si Benjamin sa mga ungol ng kanyang naririnig. Kinapa niya si Clark sa tabi, ngunit nagtaka siya na wala roon ng pinata. Kaya tumayo ito upang hanapin. Dinala si Benjamin ang kanyang mga paa sa likod ng malaki at matabang puno. Malapit lamang ito sa pinagpahingahan nila ngayon. Sumilip sa likod ng puno si Benjamin at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Gumagawa ng kababalagan si Sakura at Clark. Hindi na nakatiis pa si Benjamin sa galit na nararamdaman at mabilis na sinugod ang kaibigang si Clark. Nagising naman ang tatlo dahil sa ingay ng mapagtanto nilang si Benjamin at Clark ang nag-aaway. Dali-daling pinuntahan ni Seiyan ang dalawa upang awatin. Napakapeke mong kaibigan, Clark. Pinagkatiwalaan kita. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan. Galit na sigaw ni Benjamin habang inaawat siya ni Seiyan. Gago ka ba? Kasalanan ko bang ako ang ginusto ni Sakura, ha? Sigaw pa ni Clark. Susuntukin na sana ni Benjamin ang binata. Ngunit mabuti na lang at mabilis kaagad siyang inawat ni Seiyan. Tama na nga yan. Ano bang nangyayari rito? Sigaw ni Vanessa, nakakalapit lang sa kanila. Wala. Mas mabuti pang wag na lang natin ituloy ito. Mauna na akong umuwi. Galit na sagot ni Benjamin at padabog na bumalik sa kanilang pinagpahingahan kanina. Kinuha niya ang iilan sa kanyang mga gamit at hindi nagdadalawang isip na iniwan ang 5. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kailangan ang mga ito. Sinubukan siyang pigilan ni Vanessa, ngunit hindi ito pinansin ni Benjamin at ipinagpatuloy ang paglalakad palayo sa 5. Sir, ano bang nangyayari sa ulupong ngayon? Galit na tanong ni Tere. Para sa akin, kung alam mo lang gusto ni Benjamin si Sakura, hindi sana narespeto niyo man lang ang nararamdaman niya. Sagot ni Seiyan. Gagi ka pa rin pala eh. Ikaw nga tong isa sa mga sumusuporta sa amin ni Sakura. Bulyaw ni Clark. Alam ko ba na may gusto pala si Vince kay Sakura? Ikaw nga tong nakakaalam eh. Kaya sana for the sake of our friendship, tigilan nyo na ang kung anong meron sa inyo ni Sakura. Huling sampit ni Seiyan at tumalikod. Napailing naman si Tera at sumunod na rin kay Seiyan. Ganoon na rin si Vanessa, na hindi makapaniwala sa ginawa ng dalawa kay Benjamin. Dahil sa galit at tampo, napagpasya ni Clark na umuwi na lang sila ni Sakura ngayon at kaagad namang pumayag ang dalaga dahil mahal niya na ang binata. Niligpit nila ang kanilang mga gamit at iniwan ang tatlo sa gitna ng kagubatan. Clark, saglit lang, baka madapa ako kakatahak mo. Suway ni Sakura. Nakakainis sila, buisit. Si Benjamin pa talaga ang kinakampihan nila, ha? Galit na sampit ni Clark habang hatak-hatak pa rin si Sakura. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila, napatigil si Clark nang maaninag sa di kalayuan ang figura ni Benjamin na may hawak na palakol. Naaninag rin iyon ni Sakura at inaya si Clark na bumalik na lang kanila si Ian. Ngunit hindi siya pinakinggan ng binata at ibinaba ang sukbit-sukbit na bag. Nais nitong sugurin si Benjamin dahil sa galit at inis. Ngunit nang makalapit si Clark sa kaibigan, agad siya nitong sinaksak sa dibdib. Napasigaw naman si Sakura dahil sa gulat at kaagad na tumakbo. Hindi na niya pinanood pa kung paano durugin ni Benjamin ang katawan ni Clark gamit ang palakol. Pagkatapos durugin ni Benjamin ang katawan ng kaibigan, kaagad niya namang hinabol si Sakura bago ito makalayo. Alam niya kasi na hindi ganon kabilis tumakbo si Sakura, lalo na't nasa gitna sila ng kagubatan. Maraming sagabal na damo at sanga ng malalaking puno. Sa kabutihang palad, nakabalik kaagad si Sakura sa mga kaibigan
Nang makita siya ng mga ito, kaagad na tinanong ni Vanessa kung ano ang nangyari. Ngunit bigla namang nawala ng malay ang dalaga dahil sa takot at pagod. Nang mapagtanto ni Benjamin na nakabalik si Sakura sa mga kaibigan, hindi niya na ito hinabol pa. Bagkus ay naglaho ito sa dilim habang masamang nakatingin sa apat. Kinabukasan, nagising si Sakura at kaagad na kwentong nangyari kagabi. Nagulat naman ang tatlo at hindi makapaniwala dahil alam nilang hindi iyon kayang gawin ni Benjamin. Kilala si Vince bilang mabait na kaibigan sa kanilang anim. Teka, imposible ang sinasabi mo. Mabait si Benjamin, alam mo yan. Pagtatanggol ni Seiya. Teka, nasan ba si Clark ha? Tanong rin ni Vanessa. Pinatay nga siya ni Benjamin. Ano ba? Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Umiiyak na paghinagpis na sagot ni Sakura. Habang abala ang tatlo sa pag-uusap, nabaling naman ang atensyon ni Terry sa kaliwang bahagi niya kung nasaan nakatayo si Benjamin. May hawak itong palakol at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Kinalabit naman ni Terry si Sian, nakatabi niya. Kaya naman ang sinundan ni Sian kung saan nakatingin si Terry. Laking gulat niya na makita si Benjamin. Guys! Tanging nasabi ni Sian. Nang makita ni Sakura si Benjamin, doon na siya nagsisigaw. Kaya kaagad silang inutusan Terry na tumakbo. Dahil nagsisimula ng humakbang si Benjamin patungo sa kanila. Lalapitan pa sana ni Sian ang binata upang kumbinsihin. Ngunit hinata kaagad siya ni Terry upang tumakbo. Hindi na yan si Benjamin. Kago, bilisan mo. Sigaw ni Terry. Tumakbo na nga ang apat at hinanap ang daan papalabas ng abandonadong kagubatan. Ngunit laking pagtataka nila dahil pabalik-balik lamang sila sa kanilang pinanggagalingan. Kinabahan na ako. Naliligaw na yata tayo. Sigaw ni Sakura. Exactly. Ano ba nangyayari sa atin ngayon? Na-stress na sagot ni Vanessa. Ay, nandyan na ulit siya. Sigaw ni Terry kaya naman dahil sa takot. Dali-dali silang tumakbo habang si Benjamin naman ay tila hindi natatakot na matakasan siya ng apat. Sa kanilang pagtakbo, sa wakas nakita nila ang ilog kung saan sila naligo kahapon. Kaya naman dahil sa takot, doon na sila bumaba upang magtago. May malaking bato kasi roon na kasya sila at pwedeng mapagtaguan. I can't believe what's happening right now. Pabulong na sigaw ni Sakura. Pabulong na sigaw pa. Pinatahimik naman kaagad ni Terry ang dalaga nang marinig niyang sunod-sunod na yabag pababa ng ilog. Nakaramdam silang apat habang si Benjamin naman ay hinahanap ang apat kung saan nagtatago ang mga ito. Hindi sana tayo hantong sa ganito kung hindi niyo ako ginambala. Wika ni Benjamin at tumingin sa malaking bato kung saan nagtatago sina Terry. Sa kabilang banda naman, kakauwi lang ng binatang si Benjamin kagabi. Umiiyak ito sa loob ng silid at iniisip kung sapat lang ba siya o hindi. Natigil ang pag-iyak niya nang kumatok si Kuya Jose. Tinanong niya kaagad ang lalaki kung ano ang kailangan nito. Sinagot naman siya ni Kuya Jose at binisita siya ng kanyang ina. Dali-daling tumayo sa kama si Benjamin at lumabas ng kwarto upang salubungin ang kanyang mama. Nang makita niya ito sa sala, kaagad siyang tumakbo papunta rito at niyakap ang ginang. Anak, nasaan ang mga kaibigan mo? Nag-aalalang tanong ni Kara sa anak. Naiwan po sila sa abandonadong gubat. Gusto pa raw nilang gumala ron eh. Sagot ni Benjamin. Diyos ko, bakit mo sila pinayagan doon gumala? Kuya Jose, Ate Yena ano? Bakit yung pinayagan ng mga bata na doon pumunta? Galit ng tanong ni Kara. Ma'am, sila naman po ang may kagustuhan. Ayaw po nilang magpapigil maski po si Sir Benjamin, hindi sila kayang pigilan.
Sagot ni Ate Yena. Napaupo na lamang si Kara sa sofa habang nakahawak sa ulo. Alam kasi nito kung gaano kadelikado ang naturang kagubatan. Dahil doon nakatira ang malupit na tikbalang. Brutal itong pumapatay ng tao tuwing manggagambala siya. Kaya nga ipinasara ng gobyerno ang naturang gubat upang wala nang masaktan na kahit sino. Ano po ang problema? Nag-aalalang tanong ni Benjamin sa ina. Mas mabuti pang balikan na lang natin ang mga kaibigan mo. Delikado sila sa gubat ngayon. Kuya Jose, dalhin mo ang albularyong kakilala mo. Ngayon din. Handa ako magbayad ng malaki mailigtas lang ang mga bata doon. Utos ni Kara. Kaagad naman itong sinunod ni Kuya Jose. Umalis siya saglit upang tawagin ang albularyong kanyang kakilala. Samantala, napasigaw ang apat nang sumilip si Benjamin sa itaas ng kanilang pinagtataguan. Wala silang nagawa kundi ang magsilabasan dahil sa takot. Ngayong kaharap na nila si Benjamin na galit na nakatingin sa kanila. Vince, alam naming nakagawa kami ng kasalanan sa iyo, pero bakit naman nahantong sa ganito? Tanong ni Sian. Ginambala niyo ako. Ginambala niyo ang kagubatang binabantayan ko. Sagot ng malademonyong boses. Nanlaki rin ang mga mata nila nang makitang namumula ang mga mata ni Benjamin. Napatingin naman si Tere sa dulo ng damit ni Benjamin. Doon niya napagtanto na hindi ang binata ang kaharap nila dahil walang luya sa damit nito. Sino ka? Nasaan si Benjamin? Matapang na tanong ni Tere. Anong pinagsasabi mo, Tere? Si Benjamin yan. Sabat ni Vanessa. Hindi siya si Benjamin. Tignan nyo, walang luya ang dulo ng damit niya. Sagot ni Tere. Magaling kang bata ka. Wika ng nilalang at unti-unting bumalik sa totoong anyo. Mas lalo silang nagimbal nang makita ang malakabayong itsura nito. At ang mas nakakatakot pa, may katawan ito ng tao. Dahil sa takot, nagsitakbuhan na lang sila. Ngunit kahit saan sila magpunta, sumusulpot na lang bigla sila sa harapan nila ang nilalang na tinatawag na tikbalang. Samantala, nasa harapan na ng abandonadong kagubatan si Benjamin, kasama ang kanyang ina at ang albularyong kilala ni Kuya Jose. Papasukin natin ang kagubatang iyan. Malakas ang kutob ko na bihag na sila ng malupit na tikbalang. Wika ng albularyo. Bilisan na lang po natin. Kailangan ako ng mga kaibigan ko. Wika ni Benjamin. Pumasok na nga sila sa loob ng gubat kasama ang albularyong si Naido. May mga gamit itong pangontra sa tikbalang. Ngunit hindi raw niya ito gagamitin kapag hindi sila ginalaw ng nilalang. Habang naglalakad, nag-uusal naman ng dasal ang albularyo upang maprotektahan sila sa nilalang na nais silang iligaw. Puno naman ang pagsisisi si Benjamin dahil sa pag-iwan niya sa kanyang mga kaibigan. Pakiramdam niya, unti-unti siyang nilalamon ng kanyang konsyensya sapagkat hindi man lang niya ginawa ng paraan upang hindi sila matuloy dito sa kagubatang puno ng lagim. Sa kalagitnaan ng paglalakad nila, napatigil ang albularyo nang makita ang ilog kung saan nahuli ng tikbalang ang apat. Bumaba ito at pumikit. Nakita niya sa kanyang isipan na tunay na binihag nga ng tikbalang ang mga kaibigan ni Benjamin. Pinababa niya rin ang binata upang sabihin ang kanyang nalaman. At nang malaman rin iyon ng binata, doon na tuluyang nagwala si Benjamin sa pag-aakalang lalabas ang nilalang kung sisigaw siya. Mapapaos ka lang sa kakasigaw, iho. Hindi siya lalabas hanggat hindi nawawala ang galit niya sa mga kaibigan mo. Nagambala niyo siya kaya dapat niyo itong pagbayaran. Paalala ni Naido na may namumuong takot sa boses. Paano na ang mga kaibigan ko? Gusto ko na silang iligtas. Paano ha? Galit na tanong ni Benjamin sa albularyo. Sa kabilang banda hindi nga nagkakamali si Naido.
Bihag ng malupit na tikbalang si Tere, Seiyan, Sakura at Vanessa. Kasalukuyang binubugbog ng tikbalang si Tere dahil nagboluntaryo ang binata kapalit ng kaligtasan ng tatlo niyang kaibigan. Samantalang iyak naman ang iyak si Sakura at Vanessa habang nakatali sa puno ng balete. "Maawa ka, tigilan mo na kami," pagmamakawan ni Seiya na nakatali rin sa puno ng balete. Ngunit hindi siya pinakinggan. Bagkus ay mas lalo pa nitong sinipa si Tere na dagang dahilan ng pagsusuka nito ng dugo. "Please, tama na!" Umiiyak na sigaw ni Vanessa. "Hindi niyo alam kung gaano niyo ako ginagambala!" Wika ng tikbalang. Umaalingaw-ngaw pa ang boses nito. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Sakura, ngunit tinawanan lamang siya ng tikbalang. "Walang makakarinig sa inyo dahil nasa loob kayo ng teritoryo ko." Sambit ang tikbalang at sinuntok ng malakas si Tere. Nagtagal ang pagbubugbog nito sa binata hanggang sa lumubo ang mukha ni Tere. Awang-awa na ang tatlo sa kanilang kaibigan. Ngunit wala silang magawa kundi ang panoorin lamang ito na nanghihina. Doon na rin naisipan ng tatlo na magdasal ng taimtim. Yun na lamang ang kanilang pag-asa upang makatakas sa nilalang na kumuha sa kanila. Sian, Clark, Vanessa, Sakura, Tere. Tila nabuhayan ng pag-asa ang apat nang marinig ang boses ni Benjamin. Dali-dali silang sumigaw ng saklolo. Ngunit sa kanila ni Benjamin, wala silang naririnig na kahit anong maliban sa tunog ng hangin. Napaupo na lamang ang binata sa buhangin dahil tila nawawala na siya ng pag-asa. Hindi alam ni Benjamin ang mararamdaman dahil sa pag-iwan niya sa kanyang mga kaibigan. Nilapitan naman siya ng albularyo at hinawakan sa balikat. Sabay sabing huwag siyang mag-alala dahil hindi magtatagal ay lalabas na rin ang tikbalang na kumuha sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya pa, nagpakita na nga ang tikbalang bit-bit ang pugot na ulo ni Tere. Napasigaw naman sa gulat si Kara. Samantalang si Benjamin naman ay hindi makapaniwala. Pilit silang pinakalma ng albularyo dahil alam nitong ilusyon lamang ang lahat ng pinapakita ng tikbalang. Walang nagawang albularyo kundi ang harapin ng tikbalang sa pag-asang makukumbinsi niya ito. Alam kong nagambala ka ng mga batang ito. Sana sila ay patawarin mo sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lahat ay gagawin namin para lang sila ay mapatawad mo. Uy ka ni Nadyo na albularyo. Kapayapaan lamang ang nais ko. Bakit pa nila ipinagkait? Kung nais yung mabawi ang mga kabataang ito, kailangan niyo ko bigyan ng alay araw-araw. Sasabi lamang ko sa inyo kung kailan titigil. Saad ng tikbalang. Nakipagkasundo nga si Naido rito upang mailigtas pa ang mga kaibigan ni Benjamin. Kinalaunan sa wakas, pinayagan sila ng nilalang na makuha si Tere kapalit ng pagbibigay rito ng alay. Unti-unting minulat ni Benjamin ang kanyang mga mata. Pinapalibutan siya ngayon ng mga tao. Dali-dali siyang bumangon at nang makita niya si Tere, kaagad niya itong tinakbo at niyakap. Mabuti at nakaligtas kayo. Masayang wika ni Benjamin. Oo, at salamat ng marami sa iyo. Patawad pala sa nagawa namin, Benjamin. Naging insensitive kami bilang kaibigan. Paghingi ng tawad ni Seiyan. Ako rin, Benz. Patawad. I hurt you. Sabat rin ni Sakura. Ayos lang yun. Nasaan pala si Clark? Nagtinginan ng apat dahil sa tanong ni Benjamin. Pinatay siya ng nilalang. Diretsyong sagot ni Vanessa. Halos gumuho ang mundo ni Benjamin sa narinig. Ngunit lahat sila nagulat nang marinig ang boses ni Clark.
Anong pinatay? Nakatakas ako. Nagulat sila at dali-daling tinakbo si Clark upang yakapin. Lahat ng ipinakita sa inyo ng tikbalang ay pawang ilusyon lamang upang kayo ay magtanda. Kapag ipinagbabawal talaga. Ngayon, wag na muna kayong bumalik ng Maynila. Naintindahan niyo ba? Manatili muna kayo rito upang bigyan ng alay ang tikbalang. Para tuluyan niya kayong pakawalan. Sabat ni Naido. Kaya nga sana mga anak, magtanda na kayo ha? Wika ni Kara. Ma'am, sabi namin, nag-alala ako ng lubusan sa inyo dahil 5 araw kayong nawala rito. Kaya pasyensya na kayo. Kung pati ang mga tao sa atin dinala ko na. Sabat ni Kuya Jose na napakamot pa sa kanyang ulo. Ayos lang yun. Natuwa nga ako kasi kahit matigas ang ulo nila, nagmalasakit pa rin kayo sa kanila. Sagot ni Kara. Magmula nun, nagtanda na nga ang 6 na magkakaibigan. Nagayos na rin si Clark, Sakura at Benjamin. Natutunan rin ng binata na magpakumbaba, lalo na't sa kanya mga kaibigan. Araw-araw din nilang binibisita ang malaking puno sa ilog na pinaliguan nila noon upang magbigay ng alay. Sa kabutihang palad naman, hindi sila nililigaw ng tikbalang. Halos 2 buwan, nagbigay sila ng alay hanggang sa tuluyan na nila makuha ang kapatawaran ng tikbalang. Bago sila bumalik sa Maynila, nagpasalamat ng marami ang 6 kay Jose at Ate Ena, lalo na kay Naido ng isang albularyo. Hindi rin nila nakalimutan magbigay ng huling alay sa tikbalang bago sila tuluyang lumisan sa Barongan Eastern Samar. Vince, salamat talaga sa lahat ng tulong mo. Pasensya ka na rin sa nagawa namin sa iyo. Wika ni Clark. Ayos lang, pero sana mangako tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari, tayo pa rin ang magiging magkaibigan. Masayang sigaw ni Benjamin. Promise, promise, promise. Sabay na sagot ng 5. Lingid sa kaalaman nila, ang tunay na Benjamin ay naiwan sa teritoryo ng malupit na tikbalang. Isinasakripisyo nito ang kanyang sariling buhay kapalit ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan. Kung maalala nyo, nakipagkasundo ang albularyo sa tikbalang patungkol sa alay, ngunit upang mapagsisihan ang kasalanan, pinili ni Benjamin ang sarili niya na lamang ang gawing alay upang mailigtas kaagad ang kanyang mga kaibigan. Sa muli nating pagkikita, kayo pa rin ang magiging kaibigan ko. Nanghihinang wika ni Benjamin sa kanyang sarili. Nakatayo naman si Naido sa ilog kung saan niya nakausap ang tikbalang. Kinausap niya roon si Benjamin. Nangingi siya ng tawad at nangako na magiging maayos ang kanyang mga kaibigan pagkarating sa Maynila. Wakas. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.